dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Morning Eastern Visayas. Yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning kasangkayan. Madangat na liwat hayo ang programa Good Morning Eastern Visayas. Ang katiguban han mga balita habugos nga rehiyon nga nahikay na Presidential Communications Office. Ini pinaagi han tulo nga estasyon ng Radyo Pilipinas dinya sinirangan Kabisayaan, partikular ang Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan nga nasugad man han Philippine Information Agency. So inihiday sila sa Bilizar han Radyo Pilipinas Borongan ang mananagbalay sa kuphin sa ka oras. Ha supervision ni Station Manager Ruth Rivera Abunda. Kaupod ko iton bugos nga production team. Yara Engineer Sok Aberia, Pinpumida Dayan Camplon and Curtsy Bricos. Ha technical, inuupdan kami ni Chief Tech Joy Policarpio and Engineer RV De Dios. Sitwasyon. What a great way to start the work week. May da kita diretso breaking news from Palarong Pambansa.
Siyahan nga gold medal ha palarong pambansa nakuhahan Eastern Visayas Troopers. Pinaagi kang Krisha May Taharos Han Leyte. Matapos makadaog kanan girls 3,000 meter run. Pinakasyahan nga gold ha palarong pambansa. Pinakasyahan nga gold han Eastern Visayas Troopers. Para ina nga tuig 2025 gindodumara dito ha Ilocos Norte. Nadalagan tikang han yan nga Sabado nga adlaw nga da naman hiton ka Mayo 31. So congratulations sa Department of Education Eastern Visayas. Leadership ni Regional Director Evelyn Fitalvero. Mayroon ngayon kita 680 nga delegado upod aton mga atleta, coaches, officials. Headed dito na aton Regional Director. Nga napakamaupay gihapon ito na amon kaagahon di naman ha Eastern Samar, particularly naman di ha Siyudad hiton Borongan. Na-shine Mr. Sun this early matapos in mauran nga weekend. So yun na nga mga oras, diri kita maglangan kadtuon taanay, antes kita maghatagin sitwasyon, kadugangan nga sitwasyon dinhi naman hiton aton probinsya, ngadto kita haton aton mga kaupod. Aton magiging kabakyang ha pagpadangat haton mga balita, impormasyon. Unahon taanay, Radyo Pilipinas Calbayog, aadahi mi Zuzeta Pretensyo, supervision naman ito ni Ira, Acting Station Manager Jean Navilon. Miss Zuzet, gandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon, dida? Good morning, Eastern Visayas. Miss Zuzet, go ahead. Why audio? Yes, gandang morning at Daisy, nababatian na ba ako? Yes, loud and clear. Yes, gandang morning at Daisy once again ngan sa bugos nga persa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ang wadyong buntag, gandang morning liwat sa aton kaupod sa RP Sugod si Ma'am Gemma Destriza ngan sa bugos nga persa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan of course, mapay nga aga liwat sa aton mga kaupod niyan sa second part sa aton taramdan si Sir Rodrigo Victoria San PIA Biliran. Yes, ang aran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Navilon, ako niyo makaupod, yan na nga Lunes nga desyon sa naton taramdan. Good morning Eastern Visayas, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Yes, today at Daisy, dito sa Siyudad San Calbayog, nagpapasikat liwat si Haring Araw, maupay namon amon aga talaga man god nga mao pa yan sunshine and we are walking on sunshine this morning dito sa Siyudad San Calbayog. Ang temperatura sa namon yan na sa pagkayanano adi kita sa 29 degrees Celsius but it feels like 37 degrees Celsius. So mapaso-paso anaton kaagahon pero diri kita magtagya kay may adasan durod ako nga tsansa san pag-uran dito sa Calbayog. Mga niyan nga kulop tikang mga ada sa alauna hangtod alas 5 san kulop may adasan 24 to 37% nga chance san pag-uran. Nga dito sa Calbayog at Daisy at Gemma asya man gud ni ato na obserbaran nga kada kulop nag-uuran gud dito sa Calbayog. Mao nga aton motto yan always ready, laging handa
kinahanglan ano kay para makalikay kita san mga sakit linabina san siningani nga paiba-iba naton nga panahon. So very unpredictable, mao nga miskan nasira kan adlaw dara gihapon kita sa naton payong kapote o diri nga ni kalo para sa tsansa san pag-uran may ada kita san magagamit para maproteheran naton aton kalugaringon. So parte naman sa aton mga utilities dede sa Calbayog, ang Calbayog Water Company Incorporated, good news kay waray kita na karawat nga abiso san low pressure to no pressure or no water tikang sa Calbayog Water Company Incorporated. So inaton ta nga magduro-diretso ini nga waray mga abiso san pagkawara san tubig. Ngan sa Samelco 1 naman, so maupay gihapon kay waray gihapon sira nagpagawas san abiso san pagkawara san kuryente. Pero may ada sira san abiso san pagsarado san ora opisina. So take note kita sa mga tikadto may plano nga kumadto bumisita sa Samelco 1 nga mga opisina. So an era opisina ergin papasabot nga magakamiada si rasan temporary office suspensions magsasarado sa bugos nga adlaw sa Mayo 30, 2025. So sa Biyernes. Opo, Ate Daisy, ang rason sini kay para san sa era hatagan an era culmination activity sa Samelco Olympics. So era ini event nga gindudumara sa pagkayana. So ini nga internal event sharing pa sa Samelco in parte sa era employee development program nga nagpapaduso sa teamwork, camaraderie nga overall wellness ngan sereng pangani san Samelco 1 importante ining sa era nga mga values para mas mapakusog an era working relationship ngan mas mapakusog pa an era serbisyo nga ginpapadangat sa mga konsumidores. So take note ka mo sa mga korek magbayad sa Mayo 30 tayo kamo paggadto sa Samelco 1 pero pwede ka mo makabayad gihapon pinaagi sa GCash mga online banking system para diri mautdan diri magkamayada sa penalty. Sa peace and order diri naman sa Calbayog, so generally peaceful naman yung weekend ang hinauton ta nga magduro diretso ini. Sa pang good news naman Ate Daisy at Gemma para sa mga 4 parents like me, sa mga karuyag nga magpakapon san era mga ayam ngan misay kay para dire ka mo maging lolo at lola unplanned nga maging lolo and lola and City Veterinary Office sa pakigbubligay sa Biyaya Animal Care in magdudumara yana nga adlaw san free nga spaying san female dogs and cats ngan free neutering san male dogs and cats. So an ining aktibidad yana nga adlaw tika nga alas 8 hangtod alas 4 san kulog. So, an ini nga aton aktibidad exclusive to residents of Calbayog City asyalaan pagpahinomdom sa Calbayog City Veterinary Office. So, yes, So, sa mga 4 parents, hinauton ta nga nakarehistro ka mo nga kinahanglan ang pagkaon kakulupan sa gabi ang last meal alas 10, So, kunwara pa niyo na pa kaon san paniaga an iyo mga hayo panuyo may ayam patimisay so mao pay kay mga avail sira sini nga free spaying ngan free neutering. So ato naton mga panhitabo quick update dito sa syudad San Calbayog para naman sa mga nahikay nga balita mga laray uluhan nga nahilnga nabingan. Yes po. Affected ka mo hiton ko restriction hit traffic did San Juanico Bridge? Opo, yes po affected dito sa syudad San Calbayog kay mga trucks man good na pila man good dito sa may sa port may dito sa Calbayog port sa Manganyo port pero although didigad sa
dide sa proper medyo dire good dito la dapit sa may mga harani sa mga ports nafi-feel naton an traffic kay adang nagpipilaan aton mga truck. Pero good news nga na today si kay damo na nga ginpan abrihan na mga shipping lines nga nabiyahe. Actually kanina nabasahan ko may bag-o an Aldsi Transport may ada na sira direkta nga biyahe tikang Ormoc to Calbayog City and vice versa. So an era schedule ade sa Monday, Wednesday and Friday 8 AM ngan sa daily nera nga pagbiyahe may ada alauna ngan alas 8 daily ini So an iya biyahe from GCC Port Punta Ormoc City to Manginoo Calbayog City. So, para naman sa Manginoo, Calbayog Port, same schedule gihapon. Ang iya vessel, Poseidon 40, 41, 48, and 50. So, maximum capacity, durudamo nga trucks ang makakasakay sini kay ada sa 40 nga trucks and pwede nga mahisakay. So, siya ni dako nga bulig gyapon ni today sa Tejama nga may na sa mga ro-ro vessels durudamo na nga mga shipping lines na nag-aabread dito sa port. So which means Suzette, waray ka mo problema hiton supply hiton commodities pati fuel. Yeah, so fuel may daman po nagpagawas nga announcement or bagan di siya announcement abiso usa nga gasoline station dito sa Calbayog nga kundiin iya kasi biyahe sa San Isidro so dito sa Northern Samar so diri naagi sa San Juanico mao nga okay man ang supply dide nga iya man liwat gin pasabot sa mga consumer nga diri maghihitaas san presyo bagan diri iti take advantage ni nga situation masunod gihapon sa nano an ungod good nga market trend sa global market trend. Ngan parte san aton commodities so dede sa Calbayog sa akon pakighimang raw kan Sir Vicente Candido ang supervising trade officer sa DTI Samar. So dede sa Calbayog waray pa man god kakulangan sa supply although may ada la mga guruguteno like an soft drinks ito nan bagan iya gud na take note nga medyo naggugutiyay an supply dede sa Calbayog kay naagi man gud ni Sarasat matikang sa Leyte nga okay ada iton planta San Jose di ba harani hiton na may ada dako Robinsons dideton iskina dideton may ada GSIS ada yung malaking planta isang soft drinks company. Opo. So iton sa iba nga mga commodities primary commodities iba nga mga delata waray man good as in bagan significant nga era na hipatik nga bagan kulang good ang supply. Parte naman sa aton karne nga sa isda. So sa karne manggod talaga may ada sa an iba nga mga supplier daw kasi nakuha gihapon sa Leyte. So an iba may ada sa Cebu, may ada sa Leyte. So mo iton nga medyo may adalasan gutay nga movement sa presyo sa aton mga karne nga nagpagawas naman naliwat sa mando si Mayor Oyano nga diri gud maghitaas ini nga mga presyo ngan sa aton nga ni isda may ada na sa price cap nga ginpatuman an gobyerno lokal para diri nga mag-surge good maghitaas good an presyo san sini nga aton mga papliton. Opo, and good so, for you gihapon Miss Suzette kay may adaliwat ka mo direkta nga biyahe from Calbayog to Cebu may daba. Opo, may ada po pinaagisan ko kalyong pati San Sika. Oo, so sa mga mabiyahe pwede pasibo na labi na kumakadto sa Manila, 'di ba, ang flight. So medyo pila man gud ngadto sa San Juanico. So sering sa akong patod kay kumanto pala sira sa Tacloban, pagpa-check up baga napila aning bagan 30 minutes nga nagulat 30 to 40 minutes nga nahulat antes nga makaagi dito sa San Juanico kay agianan one way manggudla so dire lot nga tanan pwede makaagi dayon so may daman good san restriction niya na nga 3 tons gross weight limit so sa mga mabiyahe pakadto sa Leyte sa Ormoc or mabiyahe pakadto Manila nga
sa Tacloban. So kinahanglan good Ate Daisy nga magplano good sa biyahe para malikyan ang mga aberya ng iba pa nga mga panhitabo. Alawan sa oras. Maopen na nga nito kay 30 minutes na lahan, hadi hours kaya yung ginuhulat, di ba? Kasi nakadadaman yung gidadamo nga trucks. Anton primero pala nga pag patuman ng restriction dadahan load limit. Opo, tinisingan. Idugang ko lang ngayon sa aton pa pakigimang raw kan Sir Vicente Candido. So sa pagkaya na, waray pagod sira may nahipatik good nga dako nga movements sa mga primary commodities pero posible ko kung magduro-diretso ini kasi ang ibang supply lagi sa karne nalibot naman na good sira yana. So maong bangin kung mag-iro iha pa. So, syempre, added cost, expenses sa sini nga mga kumpanya, mao nga posible nga magkamayada sa paghitaas sa presyo sa ibang mga commodities. Pero sa pagkiyana, sirang si Sir Candido Vicente, nga waray pa. So, pero burubantay la kita, kita lakata sa mga abiso, matikang sa aton mga government agencies, para sigurado kita sa naton balita nga nakukuha. Opo. So, Ate Daisy, padadangat ko na ang mga nahikay nga mga balita dede sa syudad San Calbayog, mga Laray, Uluhan. Calbayog City Division, nagdarasan pa si Dungog sa syudad sa pagdaog sa pipera nga kategorya sa 2025 National Schools Press Conference. LGU Calbayog, nagpatuman vehicle staging systems nga DSWD nagdistribuer food pack sa mga stranded nga pasahero o driver. Ngan price tag ordinance sa Calbayog, otro nga ginatagan tutok sabot nga san paghitaas san presyo. Ngan passport on wheels maabot na sa munisipyo San Catarman, Northern Samar sa Hunyo 8. Ayaw ka mo pagbaya sa mga namamati sa aton yan nga naghihiling sa aton FB Live, Ayaw ka mo pagbaya sa iyo radyo, nga pagbaya sa mga live stream, kay aton ilalatag ang detalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Thank you, Ms. Zuzeta, na paunang impormasyon tika nga Radyo Pilipinas sa Calbayog. Nga this time, nga to naman kita sugod Southern Leyte. Pangumusta kita kan Miss Gima Distriza. Gandang morning. Kumusta itong sitwasyon sugod Southern Leyte? Eastern Visayas! Yes, good morning. Thank you, Miss Daisy. O madyong buntag diha sa Borongan Eastern Samar. Good morning, Calbayog. Miss Suzette Pretensio, good morning. O sa tanan nga nagtanaw nato karon, by the way, nga to dang Facebook, no? Wata ka live karon kay murag dunay mga kakulian. And then we're using sa YouTube o sa atong 104.7 FM. Okay, so kahimtang sa panahon na Miss Daisy, Miss Suzette, diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, very early pa gani init na sa nga tanan, no? Mipakita na kaganina pa mipakita ang bidlisiw ni Mr. Sun. And then sa atong supply sa kuryente, thank you Soleco ko ta makatagamtam og power interruption ug ang atong supply sa tubig murag atong na sinati nga hinay-hinay sa pagkakaron is because summer, no, init kaadyo, sometimes mapiktuhan man jud atong supply sa tubig kana nigakuan gani to sa atong faucet, init gani, no, pilmiro na yung paagas, init ang atong tubig. So pero pasalamat ta kay wa pud mo no, sige po. It's 24 hours po ang pag-supply ni ini. Okay, sa kahimtang sa atong mga biyahe, sa atong mga dagko nga mga sakyanan from Luzon going to Mindanao, before nga nag-close diha sa atong San Juanico Bridge, unang nag-close diri sa atong Liluan Bridge. Oo. After niya itong nakasinati tag 5.8 magnitude nga linog, nag-crack ang atong tulay diha sa Liluan, so affected na, no, dili na makaagi ang ato nga mga dagko nga mga sakyanan going to Mindanao. Ang laing alternative is arita diri sa Maasin and
Burgos, no? Aris pa de Burgos. So, dili na mo agi diri sa atong Liluan Bridge kay it needs repair. O kay bawta nga dako-dako na og amount mo nagingon nga sa DPWH posible nga kay ang nahimo na nato pang 1970s, no? 1970s sa panahon pa mao nagingala nagmaharlika highway kay sa panahon pa na ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. So dugay-dugay naman kay 25 years man giingon nga i-repair na pod, so more than 40 years na gani na sa pagkakaron. So manang taas-taas na kaadyo ang panahon and it needs repair. So mao lagi na it involves nga dako-dako nga kwarta. So mao na mga higala atong naingon nga ang ato nga madagong sakyanan wa na moagi diri sa atong Maharlika Highway. Nagre-route na sila diri sa Maasin og diri pod sa atong Burgos nga mga puerto. Naana pod diha sa may San Juan, Cabalian. At least Miss Gemma, may alternative route, 'di ba? Yes, oo, may alternative, Miss Daisy. And then, ang ato nga mga, sa pagkakaroon pod, di na pod ang atong San Juanico Bridge. Ang usa sa gikahadlukan sa ato nga mga katawhan, mingon sila nga, aroy, ang atong Shopee. Ato nga online, di ay magikahadlukan sa mga kabatanon. Hala, affected din ang atong mga online. Dili man pod, no? Kay kuan man ka Tinood, delay kami nga di. Habi na mo gamo ra diri Miss Daisy o Miss Seth, no? Ang mga ako di ko mag-minor kadi ta kabayad pero kadaghanan kay mo naman na karon online so man na sila nakahon ako tinuod bitaw, no? Affected pero last week nagmeeting ang Southern Leyte Chamber of Commerce diri sa atong Southern Leyte State University, mga negosyante nato sa may laing alternatives kung magpadadyon ni hinoon nangita man atong gobyerno, no, o mga alternatives nga mga pamaagi aron dili kaadyo mafastidio ang ato nga mga panginahanglan. Okay, so ang ato diri kay naman pud ang ato kay naman pud tay mga ang atong uban nga mga prime commodities, mga panginahanglanon nato naman pud ta diri sa Cebu o kuha po dire sa Cebu, pero kana jung atong mga trackings kanang from Manila modyo nay kinahanglan jud pud, no, murag kinahanglan jud na kay kana atong mga saging from Mindanao malagay laing agianan ari man jud sa ato. So at least nangita man pud hinuon og kuan ini ang ato nga gobyerno sa pagkakaron. Let's hope and pray nga dili ni madugay kay it's a huge amount man lagi dako-dako pud nga kantidad ang gikinahanglan murag sa pagkakaron Primero 3 to 500 million. Karon 600 million na. So, ngita dyan natong gobyerno ni ini og solusyon, no? Presidente Bongbong Marcos. And then, kini sa atong kuan, Miss Daisy, Miss Josette, atong sa atong tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Ang update nato diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, ready na ang atong purchase order last week ready naman to. So hopefully mga karusi man or next week moabot na ang ato nga 30,000 pa pasiyo na 30,000 sacks of rice. Mao pa na ang pasiyo na pero kana kay pang distribute man na sa ato nga mga LGUs dili jud tanan makapalit ana, and then kung dunay mo palit niya na limited, no? Limited. So atong tan-awon ni nag-abot dire kun kay kasagaran mingon sila nga in FA rice lagi na kanang tag 20 nga kilos bugas, pero ingon man sila didto sa kay human naman nag-launch didto sa National Capital Region o diha sa Cebu nga nindot man, no, nindot kuno nga klase sa bugas. Dili pareha sa atong local rice, nga atong local rice diri sa ato kuan man kanang di aabot ra man jud diri sa ato, no, abot ra sa ato. So tay mga sagol-sagol. So kini mo na atong tan-awon, pero importante is barato ra kay 20 pesos ra ang kilo sa bugas. So malipay jud nato nga makatawhan niini. Adya mo kagool mga higala kay bisan pa man og daghan og mga kakulian nga giatubang ato nasod sa Pilipinas makabangon ra gihapon ta. Okay? So, arita sa atong mga nanagunang mga kalambuan diri sa atong lokalidad, Miss Daisy and Miss Josette.
PRC Southern Leyte o Department of Labor and Employment magpasiugda og first aid trainings. Samtang ambot og das injo nabakay mga protesta nga nahimo or nahitabo after sa election and proclamation sa midterm election sa atong nahibaw-an diri sa atong lokalidad pilaman San Ricardo, San Francisco, Sogod, Buntok dong Roel, no? Nas imo? Ay imo na nag-protest dito? Wala pa? Naaman, murag naa. Kaya na imo giapot na dito sa RTC. And then, uban pa basta, I'm sure sa areas of concern and responsibilities, tulo ka mga kalungsuran ang nag-file sa ilang kining pagprotesta. So, ang may kandidato pagkamayor diri sa Sogod, no? O saang Sogod, si General Ligayo nag-file na sa ijang katong protest, no? Against giproclaim nga si Mayor Shepherd. O si Mr. Damolo ang may kandidato pagkamayor dito sa lungsod sa San Francisco, may file na usab og protesta sa resulta sa eleksyon, batok sa giproclaim nga si Police Brigadier General Reverend Father Jason Ortizo. Oo, so sa itong nasayran ang atong RTC karon na branch 39 diri sa Sogod, Bulwagan, ihikling sa ng ubang mga kaso kay hatagan jud og priority kining mga protesta kay July 1 mag-start naman sila sa ang bag-ong mga napili sa July 1 mag-start na silang pagpangalagad. So marathon ang ilang buhaton ini paspas sumala pa sa mga taga-RTC. Samtang ni graduar sa Silago adunay Latin Honors nga makadawat og insentibo sa LGU. Og kining hubog-hubog, no? Uban-uban sila, amigo sila, pero insidente sa pagdunggab na record sa lungsod sa Buntok. O sa kataong gipangita sa balaod na dakpan sa Barangay Gakatli, Bagon, Southern Leyte, o ang Southern Leyte State University mo host sa Osaka US English Language Fellow. Kini uguban pa atong masayran sa pagpadayon sa atong mga balita dinhi lamang sa atong panaguban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga ako. Good morning. Thank you, Miss Gima Destreza. Hatun pa una nga impormasyon from RPS Sugod. Nga yan na, nga naman kita PIA Biliran. Headlines na hikay ni Mr. Rodrigo Victoria. Para yan nga adlaw, May 26, 2025. Probinsya sa Biliran, maningkamot nga makabaligya og tag 20 pesos ang kilo nga bugas, plano alang sa mas daghan nga produksyon sa humay, gipakusgan, paggama og squash noodles og chips og pag-export og okra sa Japan nakalinya nga buhatan sa Office of the Provincial Agricultural Services. Ngan ikatulo paglangbo sa abot sa mais, kakao ug pangisda gihigusgan usab sa opas. Ngan samtang para naman ang headlines sa mga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Resolusyon nga nagdideklarar ha state of calamity ha syudadan Borongan darahan ESF ginpermahanahan konseho. Governor Eve Ardoni nanawagan ng transport subsidy tungod ang load limit ha San Juanico Bridge. 350 pesos nga kilo standard pork meat price igpapatuman habung tuhan artiche. Ngan pito nga daog na sikmitan Eastern Visayas ha 2025 National Festival of Talents. Samtang usa nga priso nakaiskapo ha oras sa provincial jail. So mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ipapadanga tayo ang detalye ha second round han taramdan. Good morning, Eastern Visaya. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang karamdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take you, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, natin oras mga kasangkayan, 35 minutos na nakalabayan na lasutso ngan balik kita taramdan. Good morning Eastern Visayas. Ngan yun ang mga oras, diritso na kitahan ditalihan aton mga notisya. Unahan ta, balikan ta, Radyo Pilipinas Kalbayog. Suzette, go ahead. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy para sa siyahan nga balita nga nahikay sa RP Kalbayog City Division. Nagdarasan pa si Dungog sa syudad sa pagdaog sa pipira nga kategorya sa 2025 National Schools Press Conference. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Usa nga panibag-o nga pasidungog ang gindarasan mga estudyante tikang sa Kalbayog City Division matapos sira magdaog sa prestiyoso nga 2025 National Schools Press Conference nga ginbuhat sa Vigan City, Ilocos Sur sa tunang labay nga semana sa larang sa Radio Script Writing and Broadcasting Elementary English category nakuha sa grupo sa Kalbayog ani kaupat nga pwesto sa kabugusan kontra sa mga partisipantes sa bugos nga nasod. Ginkokomponer ang grupo ni Ravic Johan Nuevo, Isabella Luis Luwaton, Arvin Guades Jr., Shane Lawrence Adik, Princess Denise Orejola, Franz Kailan Jansis ngan Lexi Kate Jauhari. Sa individual categories, ginpasidunggan si Lexi Kate Jauhari nga naka 4th place sa Best News Presenters, samtang si Princess Denise Orejola nakakuha sa 5th place sa parehas nga kategorya. Ginrecognisar liwat como 5th place sa Best Technical Director si Arvin Guades Jr. nga ng grupo ginyahan sa nira coach nga si Jonal Advincula. Samtang sa sports writing, ginbida naman ang ngaran sa Calbayog City National High School, pinaagi kan John Kyle Jovi Bunuan nga ginproklamar nga kampyon sa nasabi nga kategorya. Aniya coach mao si Joanna Umayon. Ini nga kadungganan, nagpapakita san padayon nga paningkamot, disiplina nga dedikasyon sa Calbayog City Division sa pagpadukwag san kapas san kabataan sa larang san pamahayag. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 23 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, diri sa atong
Mga balita, PRC Southern Leyte o DOLE Kundol magpasiug daw first aid training. Ani ang report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Jeb. Magpasiugda ang Philippine Red Cross kon PRC Southern Leyte Chapter sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment o DOLE o first aid training with basic life support BLS CPR karong Mayo 27 hangtod 28 2025 nga himon sa PRC training room sa Barangay Abgao sa Dakbayan sa Maasin. Anaso nga kalihukan kabahin sa pagtuman sa Occupational Health and Safety Standards Law nga nagmando nga ang matag establishmento gikinahanglan adunay trained first aider. Ang Philippine Red Cross usa ka certified, authorized o recognized training provider sa buhatan sa DOLE alang sa nasing nga training. Gipasab usab sa PRC nga dunay usa ka gatos ka slots lamang ang giandam alang sa nasing nga training o gilauman nga daghang mga partisipante ang mo responde sa ilang panawagan. Si Jonas Mako, ang administrator sa PRC Southern Leyte Chapter, nagpaabot sa iyang paglaom nga kini nga aktibidad suportaran sa mga organisasyon o establishmento sa probinsya sa Southern Leyte alang sa mas luwas nga palibot sa trabaho. Balita gikan sa PRC Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman tikang PIA Biliran, probinsya sa Biliran maningkamot nga makabaligya og tag 20 pesos nga kilo nga bugas, plano alang sa mas daghang nga produksyon sa humay gipakusgan. Ang report tikang kan Mr. Rodrigo Victoria. Probinsya sa Biliran maningkamot nga makabaligya og tag 20 pesos ang kilo nga bugas, plano alang sa mas daghan nga produksyon sa humay gipakusgan. Kaya nato sa probinsya sa Biliran ang pagbaligya sa tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Mao kini ang gilotan nga pamahayag ni Brian Sinaguti, Provincial Agriculturist sa Office of the Provincial Agricultural Services o OPAS sa paghinabi sa programa sa radyo sa PIA Biliran niadtong Mayo 23. Matud pa ni Sinaguti nga kaya ang pagbaligya sa tag 20 pesos ang kilo sa bugas apan niadto lamang gitawag niya og special beneficiaries nga identified sa DSWD. Sa pagkakaroon matud pa niya ana pa sa tag 20 pesos ang kilo sa bugas ang kayang ibaligya sa provincial nga pagamanan base sa mga input sama sa abono suhol sa mga tao ug uban pang mga kagamitan sa pagtikad sa yuta nga pagatamnan sa humay nga diha ang makuha ang ani sa bugas. Dugang pa ni Sinaguti nga dunay mga palagisgot tali sa PELMEC ug National Irrigation Administration sa pagbutang og 3 ka rice processing system 1 sa probinsya, klase sa galingan sa bugas nga makagaling og 1,000 ka kilo ngadto sa 1,500 ka kilo nga bugas matag oras. Inubanan sa padayon og hinguskan nga programa sa OPAS nga Fertilizer for Rice Program kung diin ang usa ka sako nga abono pagabalan og 25 ka kilos nga bugas. Iyang nakita nga makabot ra gihapon ang pabaligya nga hingyap sa kadaghan nga tag 20 pesos ang kilo nga bugas sa probinsya sa Biliran. Ilabi na akong inubanan sa dakong suporta sa mga lokal nga lider sa probinsya, dugang pa ni Sinanggote. Damang salamat ang report, Mr. Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman tikang didihay Eastern Samar, resolution nga nagdideklarar has state of calamity ang syudadan Borongan daray TSF ginpermahan han Kongreso. Ang detalyen report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Pinangunan isang pagmungsog ng Dores biyang Doktora Ana Katrina Nagtasadak ang gindumarang ka-21 nga pinakauri nga sesyon ng Konseho kagimbuhat SP Sessional ang Syudad ng Borongan ng Biyernes, Mayo 23. Ang nasabi nga sesyon, pinanmermahan ang mga magbaralood ang syudad ng City Vice Mayor Emmanuel Chusungco at ang resolusyon nga nagdideklarar state of calamity ang syudad ng Borongan base ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council CIDRAMC Resolution No. 2 Series of 2025, Pitsad Abril 4, kasumpay nakakaalarm mga pagsarang ng African Swine Fever, ESF, sa syudad. Igimpasa liwat ang resolusyon nga nagtutudlok ang lokasyon nga nagtutugot liwatan implementasyon ng igimpro-proponer nga pag-repair ang Rural Health Unit sa Barangay San Jose, syudad ng Borongan, nga may pundo kantidad din por lo menos 500,000 pesos nga nalikom, tikang ang SP Appropriation Ordinance No. 2 Series of 2025, Repair and Maintenance
maintenance of infrastructure assets ngan ginaprubaran liwat adton appropriation ordinance kantidad 129,000 pesos ay laram adton maintenance and other operating expenses, general services, and watan han City Vice Mayor nga nigin-refer ang Committee on Finance and pagripaso ang 2025 annual budget ng Barangay Libuton. Samtang nag-courtesy kuliwat ta SP adton bagong acting City Fire Marshal nga Fire Inspector Cristina Liles siton Bureau of Fire Protection Borongan City Fire Station kung diniging patapod ang konseho ang hulos nga pagsuporta ang anuman nga mga programa ug proyekto nga igpapatuman han BFA Siyudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat na report, Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dito sa RP Calbayog, LGU Calbayog, nagpatuman vehicle staging systems, samtang DSWD nagdistribuer food pack sa mga stranded nga pasahero o driver. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Kumabaton sa pagdamo sa mga sarakyan sa mga pantalan sa Calbayog City ug Manginoo tungod sa rehabilitasyon sa San Manico Bridge, dagmit nga naghimo pitad ang LGU Calbayog para mapaupay ang sitwasyon. Nangunaan kapuso sa pag-ayos sa trapiko, samtang ang Community Program Coordinator ang nanginano sa pila sa mga sarakyan antis sumakay sa barko. Nakadeploy ang CDRRMO Emergency Management Team sa pareho nga pantalan para sa kaluwasan sa publiko. Nagdistribuar food packs ang DSWD, kasugbong ang CSWDO ug barangay health workers sa mga stranded nga driver ug pasahero. Nakapwesto liwat ang PNP Calbayog para masiguro ang kahimyang ug seguridad sa lugar. Iningapitad in parte sa mas hilawig nga plano sa syudad para mamentenar ang kaayusan sa transportasyon ug kalakalan. Samtang temporaryo ang ginihimo ng alternatibo nga ruta ang mga pantalan sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Amtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, pagkamayoros o may kandidato pagkamayor sa San Francisco, Southern Leyte, may file o protesta sa resulta sa eleksyon. Ani ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal sa lungsod sa San Francisco, ang may kandidato pagkamayor sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, nga si Mr. Erasmo Damolo Jr. mi file o protesta sa resulta sa miaging midterm election. Among petisyon for recounting gifile sa Southern Leyte Regional Trial Court, Branch 39, Sogod, sa panguna ni Presiding Judge Fabio T. Albao Jr. Nasairan sa Radyo Pilipinas, ganahimong kaatbang ni Mr. Damolo, si Police Brigadier General Reverend Father Jason Ortizo. Sa final and official results sa COMELEC San Francisco, si Reverend Father Jason Ortizo nakakuha og 4,669 votes, samtang si Damolo Erasmo Jr. nakakuha og 4,650 votes. Sa kinatibukan, si Reverend Father Ortizo milabaw og 19 botos batok kang Mr. Damolo. Ug human sa accounting giproklamar kini sa COMELEC. Midaw usab pagka-vice mayor ang kanhi mayor usab sa San Francisco nga si Fe Marohom ug ang kaatbang niini ang kasamtangang mayor nga si Benny Tiauzon. Ang mga SB members mao sila si June Gamutan kanhi mayor sa San Francisco, Lilwin Lim, Mikabalo Habin, Bero Ayoni, Amarga Boy, Magoncia Honorio, Lotero John ug Tapales Emma. Balita gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, 13 minutos na laog sa mag-alas 9 haaga nga nadugang nga balita tikang PIA Biliran. Paggama og squash noodles og chips og pag-export og okra sa Japan nakalinya nga buhatan sa Office of the Provincial Agricultural Services. Balikan ta Mr. Rodrigo Victoria.
paggama og squash noodles og chips ug pag-export sa okra sa Japan. Nakalinya nga bulaton sa OPAS. Usa sa gitutukan sa pagkaron sa Office of the Provincial Agricultural Services o OPAS sa probinsya sa Biliran, maong plano sa paggama og squash noodles og chips sa sobra na unya nga produksyon sa kalabasa. Lakip na nining pagbaligya sa utanon nga okra sa nasod sa Japan. Matud pa ni Brian Sinanguti, Provincial Agriculturist sa paghinabi sa programa sa radyo sa PI Biliran niadtong Mayo 23. Matud pa ni Sinanguti nga aduna nay gihimo nga pasiunang pag-istorya sa usa ka US-based foundation nga naghuwat na lang sa proposal alang sa produksyon sa squash noodles o squash chips gamit ang sobra niyang produksyon sa tanon nga kalabasa sa probinsya sa Biliran. Lain pang tanon nga nakalinya nga ibaligya sa nasod sa Japan mang okra diin ang probinsya sa Biliran maong gihatagan sa regional office sa Department of Agriculture nga mao ang kakuhaan tungod sa agresibo ug walang puso niining implementasyon sa Vegetable Clustering Program. Usa pa nga produkto sa probinsya nga iplanuhan nga mamahimo sa lain pang produkto mao ang mangga. Diin kini paghimon ngadto sa dried mango pinagi sa pagigtambayayong sa buhatan sa Local Economic Development Enterprise and Investment Promotion Office o LEDIPO. Sa pagkakaroon ang Vegetable Clustering Program sa probinsya sa Biliran, dili lamang nakamugna na og 2 ka milyonaryo nga mag-uuma sa utanon apan nakahimo pa kini nga sufisyente sa supply sa mga utanon sa merkado publiko sa probinsya sama sa talong, kalbasa, okra ug uban pang mga utanon nga ginahanglan sa pamilyang Biliranon. Lakip sa plano ubos ni nga Vegetable Clustering Program mao niya ang pagbaligya og klase-klase nga utanon gikan sa probinsya sa Biliran ngadto sa Calbayog City sa sunod nga tuig. Damo nga salamat Mr. Victoriahan report. Samtang balita tikang didiay Eastern Samar, Governor Ivardoni nananawagan hin transport subsidy tungod ang load limit sa San Juanico Bridge. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Nanawagan ni Governor Ben Ivardoni sa nasyonal nga gobyerno nga maghatagin transport subsidy base malikayan ang posible nga pagmahal han mga presyo han mga produkto ariyon kasunod han pagpapatuman hin load limit nga 3 ka tonelada ha San Juanico Bridge. Ha usa nga interview ha Radyo ha Manila, iginsagdon Ivardoni ang kinahanglanon hin madagmit nga interbensyon tikang ha nasyonal nga gobyerno para mabaton ang paghataasan presyo han mga panguna nga produkto. An pananglitan ko sumulod na national government isubsidize ang mga coast and transportation and goods para diri magmahal. Siring ni Ivardoni, gindugang paniya nga ang gasto pagbiyahen mga produkto ngan supply pinaagihan roll-on roll-off kon roro vessels angay baydan han gobyerno para diri maapektuhan ang presyo ha mga tindahan. Ini nga apilar in resulta han load limit nga ginpapatuman ha San Juanico Bridge usa nga 50 idos anyos nga tulay nga may kahilabaon nga 2.1 kilometro nga nagdudugtong ang mga islahan Samar ngan Leyte katapos in assessment nga nagpapakita hin kabaraka hin integridad han struktura. Sumalahan gobernador, normal pa yan ang presyo ng mga baligya subay ha pagtutok ang Department of Trade and Industry pero posible ini mag-iba kung maubos na ang mga daan nga stock. Ginsabi gihapon ni Ivardoni nga apektado nan supply han produkto petrolyo ngan posible nga magmahal ang mga bago nga produkto tungod han duga nga gasto at transportasyon. Ang mga produkto tikang Tacloban ingin papakadto pa ha mga pantalan hakat balogan ngan Calbayog nga nahimumutang ha 4 ngadto 8 ka oras kang ha Eastern Samar. Ang ginkakabaraka namon kay paubos na old stock han consumer products. Ang mga maabot nga bag-o sigurado na nga magkakamay-ada pagmahal kung waray bulig tikang ha national government pulong paniya. Kumo alternatibo, iginsagdon gihapon ni Ivardoni nga direkta na lang nga magpadayon ang roro vessels ha Eastern Samar tungod nga may daman pantalan ha Borongan ngan Giwan. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangan salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Para sa dugang nga balita dito sa RP Calbayog, price tag ordinance sa Calbayog, otro nga gintagan tutok sabot nga san paghitaas san presyo. Detalye adi kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Tungod san paghitaas san presyo san pipera nga paraliton kausa san supply disruption tikang san pagsarado san parte san San Juanico Bridge
Otro nga ginpahugot sa siyudad sang Calbayog ang pagpatuman sa price tag ordinance. Sigon kan Konsehal Florencio Enriquez, katuyuanan sa Ordinance number 2023-8-11 nga proteheran ang mga mamaralit kontra sa panlimbong sa presyo o himuon mas madali ang price monitoring. Sa bisa sa ordinansa, obligado ang mga tindahan nga magbutang sa klaro nga price tag sa tanan nga ginbabaligya sa retail. May damulta adton mga magtatalapas. Ang ordinansa ang subay sa Consumer Act of the Philippines RA 7394 nga nagahatag proteksyon kontra sa panlimbong o abusado ng mga buhat sa pagbaligya. Yan ang eksperyensyahan ang epekto sa krisis sa transportasyon na nanuwagan ng LGU sa mga negosyante nga sumunod sa ordinansa como suporta sa kamutangan sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte ni graduar sa Silago nga adunay Latin honors makadawat og insentibo sa LGU. Ano report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, John. Pasidunggan sa lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte ang mga tinunan sa lungsod. Kinsang ni graduar o mo graduar sa school year 2024-2025 nga duli Latin honors sa naaseran sa lokal nga panggamhanan nga makadawat og merit incentives ang mga Latin awardee karong Hunyo 20 nin tuiga. Gitaw nga kini kabahin sa mga kalihukan nga gihan-ay alang sa ika-75 nga founding anniversary sa Silago. Matod pa sa lokal nga panggamhanan nga ang paghatag og insentibo agig pagpakita silang pagdayig sa kakugi o ingon man dedikasyon sa mga Latin honor. Gipasabot nga modawat ang Municipal Mayor's Office og aplikasyon sa merit incentives sa kutob Hunyo 16. Din gikinahanglan ang pagsumiter og proof of official award o certificate sama sa diploma o certificate of recognition. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, sogod 55 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga balita tikang PIA paglambo sa abot sa mais, kakao ug pangisda gihingusgan usab sa Office of the Provincial Agricultural Services. Balikan tahi Mr. Rodrigo Victoria. Pagpalambo sa abot sa mais, kakao ug pangisda gihingusgan usab sa OPAS. Gihingusgan usab sa pagkakaroon ang pagpalambo sa produksyon sa mais, kakao ug pangisda sa Office of the Provincial Agricultural Services o OPAS. Agi og pagkomplemento sa hingpit nga lambuan sa natad sa agrikultura sa probinsya sa Biliran. Mao kini ang dugang nga pormasyon gipasaw-an ni Brian Sinangote, Provincial Agriculturist, diha sa paghihinabi sa programa sa radyo sa PIA Biliran adtong Mayo 23. Matud pa ni Sinangote nga nagpunting ang iyang buhatan sa pagtanom og 50 hektaryas nga luna nga pagatamnan og mais sa lungsod sa Biliran aron makabot ang commercialization sa corn production. Din sa umabot gamitan nga kini og mechanized corn harvester. Ang pag-harvest ni kini nga gipunting nga commercialization sa corn production agi og papangandam sa pag-operate niya sa feed mill. Din ang mais usa ka ingredient sa pagbuhat og feeds sa mga hayop nga pagagamaon sa feed mill. Ang bag-o pa lang natapos nga building din ibutang ang feed mill sa probinsya ana sa Barangay Burak sa lungsod sa Nabal. Din naghuwat na lang kini sa makinarya aron pag-operate isip usa ka feed mill na gayud. Usa-usa magitutukan sa OPAS mo ang cacao rehabilitation program. Din usa ka cacao team ang gimugna nga moay magtutok sa proper fertilization, proper pruning, pagpasalingsing, pagpabunga og sa pagkakaron. Din gibanabana nga after 1 year mo increase ang production sa cacao dinhi sa probinsya. Kabahin sa fishery program ang OPAS dili lamang maghatag og pukot apan magtutok usab sa paghatag duha ka adlaw nga training sa mga mangisda sa probinsya usa pa sila paghatagan og 7.5 horsepower marine engine aron mas kini makadugang pa sa ilang kuha diha sa ilang pagpanagat. Damang salamat Mr. Rodrigo Victoria. Samtang katapusan nga balita tikang DJ Eastern Samar. Usa nga priso nakaiskapo ha oras sa Provincial Jail. Detalyan report tikang kan Kurt Stibricos. Radyo Pilipinas report.
Padayon niya na ang gidumara nga manhunt operation han mga otoridad agud maaristo ano sa nga preso nga nakaiskapuha oras sub Provincial Jail Barangay San Roque Oras Eastern Samar Biyernes Mayo 23, 2025. Ang suspitsado iging kilala kan Mario Monteagudo y Castro, 49 anyos, lalaki, may asawa isang person deprived of liberty kon PDL nga residente ang Barangay Dau Oras Eastern Samar. Ada sabi nga suspitsado PDL in preso ha kaso nga murder. Sumulang report han pulis alas 6:45 han kilupan Mayo 23, 2025 isang Provincial Guard 1 Joseph Lugon I. Barros Provincial Guard han oras sa Provincial Jail in pumakadto buhatan han oras Municipal Police Station para mag-report han nasabi nga insidente nga didahad to na mga alas 11:57 an aga han Mayo 23, 2025 han adton incoming duty guard nga hiyap Provincial Guard 1 Eliodora Bianes Itominyo in magdumarahin head count ang atanan ng mga PDL iyan ay baruan nga isa in nawawara haira iradayon in nagsumat sa outgoing duty ngan ira in utro nga nagdumarahin head count din hinira na sabtan nga nawawara ang suspitsado nga Mario Monteagudo I. Castro may kaso nga murder. Ang oras Municipal Police Station nakipagsumpayan na iba-iba nga mga istasyonan na pulis agod maaristo adton suspitsado. Para ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kurt Sibricos, nagataging report. Damang salamatan balita, Kurt Sibricos, ng bueno, our time is up, pero try ta pagbalikan, balik kita, Radyo Pilipinas, Calbayog, para ang parting shot, Miss Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat Ate Daisy. Waray nakita oras ton oras din sa 8:59 AM ngan kami in maguna na nga manamilit sa ngaran sa naton acting station manager Inaro Navillon ako na yun nakaupod. Yan na nga aton Monday edition sa aton programa Eastern Visayas. Ngan salamat sa ako nakaupod sa Master Control Sir Engineer Francis Morney Balves ngan si Kuya Ezra L. Taro. Ngan salamat liwat sa akon nakaupod nga news contributor yan ang aga si Charmaine Perito. Iniotro ang ato na programa. Good morning, Eastern Visayas. Og gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa atong Radyo Pilipinas Sogod, atong kauban karon diri sa Master Control, sila si Noel Palogod og kaganina si Ritz Cabales og si Engineer Noki Parado. Sa ato sab nga admin sila si Miss Rosemary Mikati, si June Amora ug si Igoy Paul. Pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. O diyan na po ang atong musunod karon si Ruel Bugnos Jr. Kini gihapon ang inyong higala alagad sa kahanginan Gemma Distriza. Magpasalamat sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat Miss Gemma Distriza ngan bugos nga team ito na Radyo Pilipinas Sogod, ngan sugad man to Suseta Pretensyo, han Radyo Pilipinas sa Calbayog. Mga salamat, patihan PIA Biliran, Mr. Rodrigo Victoria. Ngantikang naman didi Radyo Pilipinas Borongan. Ini Daisy Laloso Bilizar, nasa ring mga salamat, anyo pakigusa ngan tubtub nga buwas, hapariho nga oras ngan istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 7